pagtuluyang itinigil o hindi na po tinapos ng Blue Ribbon Committee ang kanilang trabaho, hindi po maiwasang pagdudahan ng mamamayang Pilipino na baka meron silang pinagtatakpan, meron silang kinatatakutan na kapwa senador o politician dito po sa controversial na flood control program at iba pang mga proyekto ng pamahalaan. Huwag po nating kalimutan, hindi lang po ito yung scam. Halos lahat pong project sa ating gobyerno may kurakot. Merong SOP, meron pong nangungumisyon na iba-ibang sektor yan. Nabulgar at nakapokus lang tayo dito sa flood control kasi bumaha. At yan ang personal na pinuntahan ni Pangulong Marcos at karamihang sumbong ng taong bayan doon sa isumbong sa Pangulo na nababasa ng Pangulo. Pero sa totoo lang po, halos lahat ng departamento na merong malaking budget, bilyon-bilyon taon-taon, ay merong pagtutuda ng korupsyon. Hindi lang po ngayon nangyayari ito. Matagal na po ito. Pwedeng hindi lang sa Duterte administration nangyari, pwedeng nangyari ito sa Gloria Arroyo at iba pang dating naging Pangulo. Yun po yun. At ang trabaho ng Blue Ribbon Committee ay hindi dapat ngayon lang. Dapat malawakan ang kanilang investigasyon. Ngayon kung si Senator Ping Lacson na-pressure kaya nag-resign, ngayon po ay kinukumbinsi na siya ay bumalik as chairman. Sana itanggapin niya. Kasi majority ng mga senador ay gustong siya ang maghawak muli ng committee ito. Hindi naman pwede yung oposisyon ang maghawak niyan. Hindi pwedeng yung Duterte senador maghawak niyan. Kasi ang chairman ng Blue Ribbon Committee kadalasan kaalyado ng Senate President o ng majority sa Senado. So kayong mga senador, ituloy nyo ang hearing. Kung hindi, baka nga po mabuo sa kaisipan ng tao, meron kayong pinagtatakpan. Nabitin kasi, wala nang itigil nyo. Dahil wala nang naririnig. Gusto ng taong bayan, dito at sa abroad, marinig sino-sino ang mga posibleng may kinalaman, proponent sa iba't ibang project, mga korap na mga kontraktor at mga engineer sa ating pamahalaan, especially sa Department of Public Works and Highway. Yan po yan. Sana huwag lang pumukos sa flood control scam. Pero huwag din pabayaan yan. Kasi dyan ay bilyon, trilyon ang nawalang pera. Maraming nawalang buhay, nasirang mga bahay, nasirang mga ari-arian, nawasak na mga sakahan dahil sa pagbaha, dahil ibinulsa nila ang pera. Ganon silang kagarapal. Kaya naman tayo, Real Talk, talagang direkta rin tayo nagsasalita sa kanila. Hindi na tayo masyadong papakita ng ibang mga video na puro palusot lang, puro denial lang, puro hugas kamay lang. Hindi natin kailangan yan. Ang gusto nating marinig ay yung totoo. Ano ang pagpapatunay ng mga nag-aakusa sa mga sangkot dito? Expected na naman natin ang lahat ng aakusahan, lalo na ang politician, puro yan denial, hindi yan aamin. Gagamitin at gagamitin nila ang kailang kapangyarihan, senador o congressman, dating sekretary at kasalukuyang sekretary at kung sino man ang nakaraan dyan sa ating mga departamento ng gobyerno. Lahat gagamitin nila ang koneksyon at kapangyarihan para pagtakpan, i-deny nila. Pero kahit anong gawin nyo, ang taong bayan ay hindi na malilin lang. Paulit-ulit na sinasabi ng iba, ngayon lang daw nangyari under Marcos administration. Political statement yan, kalokohan yan. Mula sa Duterte administration ay naging talamak ang korupsyon. Dahil pwedeng kinonsente, pwedeng hindi natakot yung iba. Kunwari lang yung tapang ni Duterte at pagmumura ni Duterte, pero yung
mga pinakikinabangan o malalapit sa kanya, hindi naman niya minumura, hindi naman niya tinutukhang. Naging panakot yung panunukhang sa mga inosenteng sibilyan na walang kalaban-laban. Naging palamura sa mga hindi kakampi ng gobyerno. Doon nakumbinsi ang mga mamamayan noong panahong yon na magaling si Duterte. Pero ano ito ngayon? Mula sa mga kontraktor, paulit-ulit na sinasabi ng mga kontraktor at district engineer, matagal na ang korupsyon sa mga project. Nagsimula 2016 ayon sa Diskaya family. Mula ng panahon ni dating sekretary, ngayon ay Senador Mark Villar, na mayagpag ang mga Diskaya. Doon sila nagpayaman ng matindi. Doon sila nakabili ng maraming sasakyan, mga property. Kaya kayo, kung sino man kayo at alam na namin, huwag niyong pagtakpan ang nakaraang gobyerno. Kung Pilipino ka, dapat ang iisa ang ating layunin. Papanagutin ang lahat ng sangkot. Huwag niyong pagtakpan ang kahit na sinong pangulo. Kung meron silang kinalaman, dapat silang managot. Yung mga alipores nila, mga kaalyado nila, mga kamag-anak nila, o kaibigan nila na nagpayaman, nagsamantala, dapat kasuhan, ipakulong at bawiin ang pera ng bayan. Yan ang sinasabi ni Chairman Justice Andy Reyes ng Independent Commission for Infrastructure. Hindi sapat ang maipakulong. Kailangan mabawi yung pag-aari ng perang pag-aari ng mamamayang Pilipino. At yun naman talaga. Wala dapat kampihan. Yung mga ayaw makipag-coordinate sa mga investigasyon, kasuhan. Then pag nasa korte na, warrant of arrest ang ilalabas at yun ang gagamitin para hulihin sila. Ito para sa inyong kaalaman. Lahat ng inaakusahan, lahat ng posibleng may kinalaman at hindi nakipag-coordinate sa mga otoridad, sila rin ang kawawa. Sila ang makakalabuso. Yung ginagawa ng Diskaya na ayaw na makipag-coordinate sa ICI, okay lang yun. Basta tuloy ang investigasyon at mga kaso, sila ang mawawalan. Dito sa investigasyon na wala pa sa korte, dapat makipag-coordinate sila kung wala silang kinalaman. At kung may kinalaman din sila, makipag-coordinate sila. Pero yung tatalikod, magmamalaki pa, kayo ang nawalan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Kasi rule of law, ganon. Bibigyan ka ng pagkakataon na i-depensa ang sarili mo. Pag tumanggi ka at hindi ka nakapag-coordinate, yung pagkakataong yun, hindi mo nagawa. Yung hindi pakikipag-coordinate sa mga otoridad, lalong mapapabilis ang mga kaso. Matagal nga lang po itong rule of law na pinairal kasi respeto yan eh. Sa karapatan ng iba, karapatan ng lahat. Hindi pwedeng bara-bara. At saka yung mga ebidensya hindi rin pwedeng bara-bara din. Kaya nga case build up, palakasin ang ebidensya bago i-file sa korte. At pag nasa korte na, tuloy-tuloy na yan.